Hi guys! Welcome back to our channel. Another day, another vlog, and for tonight's video. So tonight na ngayon, gabi na kasi nagluluto si Alvin ng dinner. So, kamustahin naman natin si Alvin kung anong niluluto niya. Siya kasi, syempre, ang ating cook. Baby, ano yung niluluto mo? Pork steak. So, nagprito na muna siya dito ng pork chop. Iba ba yan? O isasama mo dito? Yan yung kasama ko siya. Oh, ayan o. Patatas pa. Oh, akala ko yun pala yung papapakin mo patatas. Yung pala kasama dito. Ayan. So, nag-crave kasi si Alvin sa pork steak. Although, meron pa kaming tinola. Ayan, tinabi na namin dito. Ayan, kasi baka nagsasawa na si Alvin. Yun na naman ang ulam. Gusto ko rin, paborito ko rin yung pork steak. Naalala ko pag nung si mama, ginagawa na ko lagi yun. Kaya, so, ayun, nakuha ko sa kanya yung ganyang klaseng pagluluto. Kaya, in-apply ko lang. Yes. So, ngayon din, melon-melon muna tayo. Ito na yung remaining kalahati ng pisngi ng melon kasi nakain or nainom na namin yung kalahati. Ang sarap ng melon, no, baby, no? Ito yung melon na gusto namin kasi meron kaming nabiling melon. Kakaibang klaseng melon siya. Sa Lucky. O, yung malaki, yung Lucky. Ibang klase. Iba, hindi siya, pero masarap siya, baby, kung papapakin. Pero kapag juice, parang hindi siya malasa. So, ito yung masarap. Gaya na sa Pilipinas. Sa Walmart lang to, diba? 367 ata to. Oh, mura na yan. Parang dati something 290 lang yan. Iba-iba. Oh, inflation. Iba-iba. Ayan. So, yan. Ganyan ang ginagawa ko. Kasi, nga, gusto ko kasi lagi, everyday nagluluto. Yung iba kasi ginagawa, nag-aano sila. Oh, buong linggo. Oo, weekend sila magluluto. Tapos, pang maramihan. Tapos, puro painit na lang. Ayaw kasi ni Alvin yung ulam ilalagay sa ref, tapos iinitin. Parang kami laging fresh. O, ubusin mo muna yung niluto mo bago ka magluto ulit. Parang ganon. Pero, hindi namin alam kung hanggang kailan masusurvive yun. Kasi, syempre, hindi rin talaga practical yung luto ka ng luto. Baka mahirapan din yung schedule. Ayan. Alright. So, bisitahin natin ang isang guest natin dito. Ay, nagpapahinga na si Zion. Ay, nagpa-phone pa pala. Daycare. So, guys, grabe ito talaga. Isingit ko na lang din. Grabe yung nangyaring lindol. Until now, naglilindol-lindol. Ang daming aftershocks. Lalo na sa Bogo City, Cebu. Oo, grabe yun. Parang ang sakit nga, tingnan, panoorin, yung mga nangyayari kasi ang dami ng casualty. So, yun talaga, our heart goes with them. Ang hirap kasi talaga mawala ng bahay, mawalan ng kapamilya, and meron pang news dito, guys, buong family nawala. I mean, natabunan sila ng bahay nila. Syempre, kasi nangyari ito madaling araw. Or gabi. Like, 10 PM ngayong isa sa mga videos na napanood ko. So, technically, yung mga tao, nakauwi na, nagpapahinga na. So, syempre, yung like, one family nandun sa bahay na gumuho. So, yun lang yung nakakaawa. Sobrang sakit talaga panoorin. So, hopefully, tama na, no, yung nangyayaring earthquake. Grabe sunod-sunod until now. Kasi naka-follow ako sa PhilVox. Yan, grabe yung mga announcement. Parang every 5 minutes yata merong lindol na nangyayari. 800 na nga to, diba? 800 na. Kahapon lang yun. So, 24 hours pa lang ang nakakalipas, pero 800 aftershocks na yung naitala. Okay. Ayan, so, as much as possible, we should help in whatever way we can. Kahit nandito man tayo sa abroad or nandyan tayo sa Philippines, maganda po ay maka-help tayo in our own simple way. And sana, ayan no, kasi kasagsagan ng flood control project, yung mga structure na substandard daw. So, hopefully, yung mga nakanabang doon ay tumulong naman sa ating mga kababayan na nangangailangan lalo na ngayon.
Ayan, so dako naman tayo ng Canada. Upo muna tayo dito. So, kwentuhan tayo about Canada news. If you can remember, di ba, meron tayo ngayong dito sa Canada na nangyayaring Canada Post strike. And, hindi lang po sila ang naka-strike ngayon. Ayan. Ang naka-strike ngayon, or magi-strike ngayon, guys, ay ang Alberta teachers. So, yung mga guro dito sa Alberta, guys. So, technically, hindi nagkasundo ang dalawang panig, ang government at yung association ng mga teachers dito sa Alberta. Kaya, magkakaroon daw po ng strike starting October 6. Ayan. And ang maaapektuhang mga bata o estudyante, syempre teachers yung mag-i-strike, ay nasa 700,000. Baby, sobrang daming batang maapektuhan kasi buong Alberta to. Pero hindi naman lahat ng school. So, public schools to, and then yung mga francophone, and then Catholic schools. So, marami-rami din na teachers kasi lahat talaga ay hindi nag-agree doon sa ino-offer ng government. Yan para, di ba, magkasundo sila sa sahod or sa ano man yung gusto nilang ipatupad. Siyempre, may sinasabi kasi sila na napakaliit na ng mga classrooms para sa dumadaming estudyante dito. Like, 43 students na raw in one teacher. Although, siyempre, kung sasabihin mo, sa Philippines, nasa 60 pa nga. Pero, siyempre, Philippines yun, iba dito sa Canada. And hindi na tama yon para dito sa Canada. Kaya, nag-i-strike sila, hindi na enough yung facilities kasi syempre ang dami na ring lumilipat dito sa Alberta. Ang dami ng kids, syempre na dala din, hindi na nakakaya ng teachers. So, nagkakaroon ng proposal and actually, nag-offer na yung government for 12% wage increase over 4 years and magpa-fund pa raw sila ng 3,000 na bagong teachers and 1,500 education assistants. Pero yun nga po, hindi yun naging acceptable sa teachers. So, about 90% ang bumoto na no, we are not taking or accepting that increase, yung 12% increase kasi kailangan mas mataas pa raw doon. May sinabi ba kung magkano? Yeah, hindi ko nga kita yung exact na gusto nila pero yung 12% ay mababa so, pa raw. Maliit pa yon pero kasi ang sabi naman ng government, technically nga magiging highest paid teachers na yung mga Alberta teachers kung i-accept lang nila to kasi yung mga new teachers dito, technically, sasahod na sila, baby, ng $70,000 annually. And then yung mga 10 years worth ng experience na pagiging teacher, sasahod sila ng nasa $110,000. Wow. Pero kulang pa raw yun, guys. Siyempre, wala tayo sa side ng teachers or hindi namin nakita yung mga saloobin pa. Pero siyempre, meron sila talagang idinadaing, guys, na dapat pakinggan ng government. Lalong-lalo na sa pagsasaayos ng mga public facilities, yung pag-i-increase siguro ng rooms, and not just additional teachers. Actually, sinasabi nga nila, matutuwa na ba kami sa additional 3,000 teachers or 1,500 na education or teacher assistants? Pero dati naman, 10,000 assistants daw yung nilay off nila. So, parang katiting lang yun nung dating nakasupply na sa education field. So, yun yung, diba, pagtatalo or hindi nila pagkakasundo. Para lang din sa Canada Post, no, na sobra nang tumagal yung disagreement nila. So, ang daming naaapektuhan. So, ang tanong, paano na yung mga bata ngayon na nag-aaral? Kaka-start pa lang, baby, ng pasukan. So, anong mangyayari? Walang magtuturo. Saan sila pupunta? Ngayon, syempre, since mag-i-strike yung mga teachers, sabi naman sa balita, hindi sila yung magwewelga, magpipiket, yung makikita mo sa daan para sabihin yung kanilang saloobin. Meaning, hindi lang sila talaga papasok or hindi nila i-fulfill yung duties nila by October 6 hanggat hindi sila nakakakuha ng magandang agreement sa government. So, ang mangyayari sa mga bata, syempre,
wala silang pasok. Hindi sila papasok. Pero, ang nakitang solusyon ng government, somehow para i-ease yung, yung stress ng magulang, ay bigyan ng, or i-supplement yung mga maaapektuhang bata, 12 years old and below, na nasa public school, Catholic school, and Francophone school, bibigyan sila ng $150 a week. Per child yan Pero sabi dito, starting October 31st. So, kung tumagal yung strike, na walang pasok, pero parang sa akin, ang sakit naman nga, no, na kailangan nag-aaral yung bata pero ito yung mga teachers, pinaglalaban syempre yung right nila. Yeah. So, sana, di ba, hindi na tumagal or umabot sa October 31st, pero syempre, ang laking halaga nun na ilalabas ng government. Kung sabihin mo na ng 50 per teacher yung hawak, di magkano agad dyan? Pero di ba sabi natin kanina, 700,000 baby na bata ang maapektuhan. Yeah, times mo yun, yung $150 a week. And you don't know until when yung aabutin ng strike. Sabi nga, may nagagalit, or syempre may mga side comments din, may ganyan palang budget yung government of Alberta para ibigay sa student, but hindi na lang ibigay sa mga ihinaing namin, i-improve nyo yung structure, yung mga development na sinasabi namin kakulangan dito sa public school. Bakit ganyan, or bakit nyo ibibigay ng ganyan on that way? Hindi naman sila against sa pagtulong sa mga parents. Syempre, deserve nila yon kasi nagbabayad ang mga magulang dito ng taxes. Kailangan din may delivery of services dito, lalo na sa education. Pero kasi, ang nakikita lang ng teacher, ba't hindi maibigay yung pondo na deserve nila kung may ilalabas pala yung Alberta government. So, syempre, kailangan i-weigh yan, may tama din, pero siguro kailangan lang mag-meet or balansehin nila. So, mag-meet nila halfway. Kasi ang magiging kawawa dyan, yung mga bata, hindi sila makakapasok, hindi sila matututo. Paano kung tumagal yan, di wala nang usad yung pag-aaral nila. Actually, may mga maapektuhan pa dyan, yung magulang din syempre. Guys, let's say may trabaho yung magulang, di ba? Yan na nga guys. Meron akong ka-work, syempre may kids din siya. And ang mga problema na siya. So, nag-message siya sa akin, maapektuhan daw ba si Zion sa magiging strike ng Alberta teachers. So, sabi ko, hindi pa naman nag-i-school si Zion. So, daycare lang siya. Hindi naman kasama yung mga daycare workers or educators sa strike, sa pagkakaalam ko. So, sabi niya, lucky me. Kasi siya na mga problema, saan niya dadalhin ng mga anak niya. So, 3 yon. So, sabi niya, yung 12 years old, kaya na bantayan yung 9 years old. Pero yung bata, dun siya naghahanap ng titingin, like child care. So, ngayon, hanapan tayo kasi mangyayari na yan by October 6. Next week na yon, kailangan na makahanap agad ng daycare na titingin para sa bata. Although meron guys na nagpuput up ng mga community like centers parang for tutor, di ba, yung mga kids. Pero kasi kung nagtatrabaho yung nanay or tatay, hindi mo na mailalagay yun or mababantayan or masusundo. Like unlike sa daycare, di ba, may oras kang drop off tsaka pick up. Pero ngayon kasi hirap siya with a limited time. Saan mo ilalagay yung anak mo unless yun nga isama niya sa office or unless work from home. So medyo mahihirapan yung mga may anak dito, lalo na kung walang katuwang na kamag-anak or friends. Parang tayo, let's say halimbawa tayo, may mangyari si Zion, tapos biglang nangyaring ganyan. Yung mga daycare workers. Tayo. Ang magiging set, hindi natin alam kung ano gagawin, kung isasama mo siya, hindi naman siya pwede sa akin. Kasi 4 kids siya. So sa akin, nasama ko na sa office, pero hindi lagi-lagi kasi may minimit tayong clients, paano kung tumakbo yan. So medyo mahirap din sa magulang and hindi siya mai-ease ng $30 a day. Yan, kasi $150 a week, diba? So, kung $30 a day yung para sa kid, pampalubag loob, kulang yun. Okay yun sa may mga magbabantay na malalaking family. Pero paano kung, diba, yung family katulad natin, walang katuwang, sa mo ilalagay yung anak mo. So, yun yung like challenge. Yan, diba? Parang Canada Post strike, tapos Alberta teachers on strike. So, ano nang nangyayari sa ating economy, no? Hopefully, maisaayos. Kasi,
nasa pag-ano lang yan, pag-uusap. Kung ano yung demands, pakinggan, sabihin kong unreasonable, kung kaya i-meet ba, like in other ways. Kasi kung may pondo naman din pala, baka pwedeng i-divert yan, di ba, para ma-meet ang kanilang matagal ng hinaing. Yeah. So sa inyo guys, no, yung mga apektado dyan, please comment nga guys sa comment section natin. Anong gagawin sa mga anak? Yung mga plan nyo, anong gagawin sa mga anak nyo, pag ganito yung, let's say, hindi pa ganito kasi mangyayari talaga eh. So, mangyayari pa lang sa October 6. So tutulungan ko bukas, magko-call ako ng ibang daycares, ilang daycares, yan, para matulungan yung co-office mate ko, hanapan kung saan niya ilalagay muna pansamantala yung kanyang anak with that short notice. Kasi daw, meron na siyang natunungan pero full na yung slot. So, hindi kasi automatic maluwag. Yan. And then, depende sa location mo. Yeah. So, yan. Tulungan natin kasi ito, unexpected, siya. Nasa bandang north siya. So, tayo south. Pero pag minute natin, halfway walk. Kunwari, near office, pwede mapagtanungan yun. Actually, parang may nakikita ako dun sa kanto nyo, sa diba? Kanto, may daycare. Pero hindi namin alam kung may slot. So, yun yung target namin para mabilis ma-pick up yung bata. Yeah. So, buti na lang talaga sa amin guys, si Zion ay hindi pa nag-aaral kaya medyo hindi kami apektado sa ganyan. Pero yun nga, pag-pray na lang din natin na sana magkasundo yung government at saka yung mga teachers na para malutasan agad, no? Kasi malaking problema talaga yan. No, hindi biro yan. Sana hindi tumagal nung katulad nung kunwari yung Canada Post. Tagal nun, di ba? 45 days. Nag-strike na last year, tas hindi pa pala naayos, kaya strike na naman sila ngayon. So, di ba, hopefully hindi na tumagal pati next year. Tayo na mamoroblema din kapag umabot pa yan ng next year. And syempre, hindi rin natin alam, ano ba yung mga teachers, yung mga sasahurin ba nila meron or covered ba sila during the period of strike. So, syempre, employment law na yun, yung magko-cover. Yan. Syempre, goal din natin na mapasaayos, ang ma-back to normal lahat. Kasi, hindi lang pala teachers may be affected kasi mawawala na rin ng trabaho or role yung mga school bus drivers. Wala silang susunduin na bata. Tenga rin sila. Anong gagawin? Mali-lay off ba sila during that time? Kasi hindi sila kasama sa strike. Yeah, pero wala silang estudyante susunduin. Tama nga naman, no? So, yun, di ba? May mga collateral damage pa. So, paano nga, di ba? Kasi dati nga ina-applyan ni Alvin, school bus driver. Sabi niya sa akin. Kasi may nakausap kasi siya before, guys, dito, driver dito, di ba? Pinoy din siya, yun. Sabi niya, okay nga daw. Kasi nga, Calgary, siya. So, maganda raw talaga yung bigayan. Tsaka mga benefits, maganda. Tapos sabi niya sa akin, try ko nga daw. Pero ngayon kasi guys, hindi pa siya open. Tsaka part-time lang siya eh. Oo. Tsaka hindi pa open, di ba? Sabi niya nga sa atin, di ba, nag-message sa atin na sabihan niya raw kami pag nag-open. Ayun. Tapos ganito pa mangyayari. So, good luck. Tapos, syempre, yung sa mga naapektuhan, syempre yung mga teachers din, di ba? Nakikiisa tayo sa kanilang paglalaban ng karapatan. Syempre, rights nila yun. Hindi ko lang, syempre, na fully capture yung picture ng mga, yung mga demands nila. Kasi yung news, hindi na rin ni-reveal ko ano yung list ng demands nila aside sa sahod. So, hopefully, magkaroon ng resolution in the soonest possible time kasi napakaraming students na naapektuhan or maapektuhan once mag-start na yung strike ng Alberta teachers. Yes. So, yun lang naman guys ang ating update for today. No? Ang daming nangyayari sa mundo, hindi lang dito sa Canada, sa Pinas, all over the world. Ayan, grabe. Parang kailangan mo minsan mag-pause and reflect and pray. Yan. So, kasama lagi sa prayers namin, lalong-lalo na yung mga kapamilya namin and yung mga kababayan na nasa Pilipinas. Yun lang po, guys. Hanggang sa muli. We'll see you again on the next one. Peace!